Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1291 hanggang 1300. Oh my God! Totoo ba yan? Nagkaroon ka ba ng panibagong tagumpay? Matapos marinig iyon, tuwang-tuwa na tumayo si Sheila habang nanlalaki ang mga mata. Tunay na kamangha-mangha at nakakamangha na si Severin ay isang third-grade medium-rank alchemist. Hindi niya akalain na magiging ganoon kabilis ang pag-unlad ni Severin. Magugulat ang lahat sa Dracodem kapag ito ay lumabas. Hahaha. Mabuti, mabuti. Napaka-talented ng anak ko. Tuwang-tuwa rin si Maurice kaya hindi niya napigil ang mapangiti. Noong nasa kulungan si Severin, marami silang utang sa mga tao at madalas silang kunin ng mga tauhan ni Easton. Napakalungkot ng kanilang buhay na hindi man lang nila kayang bumili ng karne para ilagay sa mesa. Iba na talaga ang buhay nila kumpara noon. Kahit kailan ay hindi niya naisip na iyon ang magiging buhay niya. Tatay, napakagaling mo. Ang tatay ko ay isang kamangha-manghang tao. Mukhang nasa sabik si Celine habang pinapalakpak ang mga kamay. Ngumiti si Severin kay Selina at sinabing, Celine, napakagaling mo rin. Magsanay ka ng mabuti, at magiging malakas ka. Alam ko, magsasanay ako ng mabuti. Tumanggo si Celine, tumingin sa lobster sa mesa bago uminom ng lagok. Ngumiti si Severin. Celine, mukhang gutom ka na. Kain na tayo. Kain na tayong lahat. Napangiti si Diane. Bumalik siya na may dalang bote ng red wine. Pagkatapos ay binuksan niya ang bote at nagsalin ng baso para sa lahat. Tumayo si Sheila at inilayo ang bote kay Diane. Diane, asawa ka ni Severin. Hayaan mo na lang ako. Nakakatuwa si Diane sa kanyang aksyon. Asawa ka rin niya. Nagbubuhos lang ako ng baso para sa lahat. Hindi ito mahirap gawin. Hahaha. Halika. Magdiwang tayo. Natawa si Severin nang makitang magkaayos sina Diane at Sheila. Pagkatapos kumain, tinungo ni Severin ang kwarto ni Diane para kunin ang kanyang gantimpala. Kinabukasan, sinimulan muli ni Severin ang paggawa ng mga alchemical na table tasks pagkatapos magising. Wala pang 10 set ng sangkap ang natitira niya. Pagkatapos niyang matapos, matagumpay siyang nakagawa ng 2 alchemical na table tasks. Kasama ang ginawa niya kahapon. Gumawa siya ng 3 third-grade medium-rank na alchemical na table tasks. Inilagay niya ang mga alchemical na table tasks sa bote ng porselana. Pagtingin niya sa orasan ay napagtanto niyang gabi na. Tumingin siya sa labas ng bintana. Hindi pa kailangan ni Rachel at ng iba pa. Ang sa akin naman, hindi gaanong magiging epekto kung kakainin ko sila. Pagkatapos muli, hindi ito ganap na walang silbi. Panahon na para sa isang pambihirang tagumpay sa aking paggamit. Sa tulong ng mga alchemical na table tasks, maaari kong makuha ang pambihirang tagumpay na hinihintay ko. Isa para sa tagumpay, at ang 2 pa ay magagamit upang patatagin ang aking kapangyarihan. Lumipas ang ilang araw bago kumain si Severin ng 3 sa mga alchemical na table tasks. Sa wakas, nagkaroon ng mga pagpapabuti sa kanyang paggamit, at ang kanyang kapangyarihan ay matatag din. Ilang araw na, Wendy, Lily, at ang iba ay level 9 Warrior King na ngayon. Sa palagay ko si Rachel at ang iba ay dapat na bumuti na din. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, ngumiti ng mahina si Severin. Sa ngayon, walang nakakaalam na may 6 siyang bodyguard na level 9 Warrior King sa mansion niya. Ang kanilang mga natamo ay itinuturing na nangungunang mga mandirigma sa mundo. Dahil natapos na ni Severin ang kanyang third-grade medium-rank spiritual herbs, ginamit niya ang kanyang bakanteng oras para gumawa ng mga alchemical na table tasks na angkop para kina Diane, Sheila, at Celine. Hindi binaygo ni Celine si Severin. Hindi lang siya nagkaroon ng tagumpay, ngunit naging level 2 Profound Master siya noong nakaraang araw. Si Sheila ay naging level 5 Profound Master, at si Diane ay naging level 7 Profound Master. Pareho silang labis na nasa sabik na maabot ang bagong antas. Mas malapit sila sa pinangarap nilang yugto ng Warrior King. Pagbaba ni Severin, dumating sina Rachel at Zoheb. Bakit nandito kayong dalawa? Nakangiting tanong ni Severin. Sumagot ni Zoheb. Supreme Leader, level 9 Warrior King na kami ni Rachel.
Ang iba ay level 8 Warrior King na ngayon. Sa tingin ko, dapat na silang umunlad sa loob ng ilang araw. Tuwang-tuwa kami at gusto naming ibahagi sa iyo ang balita. Tumanggaw si Severin at nakaramdam ng kasiyahan. Hindi masama. Hindi ko na kailangang mag-alala pa sa inyo. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya. Sayang naman. Hindi ko pa nahahanap ang natitirang 4 na hall. Wala na rin balita sa kanila. 7 buwan na lang ang meron ako. Napangiti si Rachel. Huwag mag-alala. Nagpadala ako ng mga tao para hanapin sila. May 36 na county, at halos nasasakupan na namin ang kalahati sa kanila. Aabutin ng 2 hanggang 3 buwan para mang-alap ng higit pang impormasyon. Sa puntong iyon, gamaan ang pakiramdam ni Severin. Oo, alam kong hindi mo ito mamadaliin. Sa tingin ko mas mabuting hanapin sila ng mas maaga para matulungan ko silang makuha ang level 9 Warrior King sa lalong madaling panahon. Mas mararamdaman ko kung ganoon. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagtanong si Rachel. Supreme Leader, bakit gusto ng iyong uncle? Master na maging level 9 Warrior King kami pagkatapos mo kaming matagpuan. Alam mo ba kung bakit? Ngumiti ng mapait si Severin. Hindi ko rin alam. Hindi niya sinabi sa akin. Ginawa ko lang ang sinabi niya sa akin. Pero, sabi nga niya kapag natupad mo ito, may magandang pagkakataon na naghihintay para sa iyo. Labis na natuwa si Rachel. Talagang inaabangan ko ito. Hahaha. Maglaan ka ng oras para mag-relax. Malaya kang gumawa ng kahit ano. Umiwas ka lang sa gulo at huwag kang gumawa ng gulo. Napangiti si Severin. Lilikha ito ng eksena kung malalaman ng mga tao na napakaraming level 9 Warrior King sa lungsod na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi kami yung tipong manggugulo. Biglang naalala ni Rachel kung paano dumating si Severin sa tamang oras para iligtas siya. Malaki pa rin ang pasasalamat niya. Kung may maglakas loob na kunin kami, hindi kami papayag sa kanila. Humalaklak si Zoheb. Huwag kang mag-alala. Walang manggugulo sa atin. Alam nila na kasama tayo sa county mansion maliban kung sila ay mula sa ibang lungsod at hindi alam ang sitwasyon sa lungsod na ito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumingin muli si Severin kina Rachel at Zoheb. Dahil nandito kayong dalawa, bakit hindi kayo tumuloy para sa hapunan? Maaari rin nating ipagdiwang ang mabuting balita. Nagkibit balikat si Rachel. Walang problema. Isang karangalan na makasama ka sa hapunan. Humalaklak si Zoheb. Magaling. Pwede tayong uminom o 2. Ngumiti ng mapait si Severin. Rachel, nasa iisang pangkat tayo ngayon. Hindi mo kailangang maging magalang o tumayo ng matuwid. Huwag mong isipin ang sarili mo bilang nasasakupan ko. Bisita ka rin. Hi, Miss Rachel, Mr. Zoheb. Pagpasok ni Sheila ay masayang binati niya sila. Ngumiti si Severin. Nagkaroon sila ng pambihirang tagumpay at ngayon ay level 9 Warrior King na sila. Inanyayahan ko silang maghapunan at uminom ng magkasama ngayong gabi upang magdiwang. Pumunta sa kusina na maghanda ng mas maraming pagkain ngayong gabi, pwede ba? Naiinggit sila ni Sheila. Naiinggit ako. Dahil doon, halos pareho kayong dalawa sa 4 Great War Gods. Kailan ako makakarating sa ganoong level? Ngumiti si Rachel kay Sheila. Napakatalino mo. Hindi magtatagal bago mo kami maabyutan. Hindi kami nangangahas na ikumpara ang aming sarili sa 4 Great War Gods dahil sila ay mga warrior emperor. Napakalaki ng mundo. Maaaring marami pang manlalaban na nananatiling hindi kilala o hindi nagpapakilala. Kahit na mayroon tayong natamong mataas na tagumpay, kailangan pa rin nating manatiling mababang profile. Sumang-ayon si Zoheb. Tama. Tama si Miss Rachel. Napakahalaga na manatiling mababang profile. Sige. Kailangan kong pumunta sa kusina at hilingin sa kanila na maghanda ng higit pang pagkain para ngayong gabi. Ngumiti si Sheila at iniwan sila. Pagkaalis ni Sheila, nakita ni Severin si Sofia na nakangiting pumasok. Hoy, guwapo, nandito na naman ako. Bati ni Sofia. Kasama niya rin sina Diane at Megan. Ngumiti si Megan. Hoy, Severin. Alam mo bang nagkataon lang?
Kakabalik lang namin galing sa pamimili at nakita namin si Sofia sa may pintuan. Patuloy sa pang-aasar si Megan. Ito na ang pangalawang beses na pumunta si Sofia para bisitahin ka. Hindi ka naman pipi, di ba? Sigurado akong alam mo ang dahilan kung bakit siya pumunta. Kinindata ni Megan si Severin habang nagsasalita. Namula si Sofia. Pakiramdam niya ay nababasa ni Megan ang kanyang isip at natuklasan na naroon siya upang habulin si Severin. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Walang pag-aalinlangan, mabilis niyang ipinagtanggol ang sarili. Megan, hindi ito ang iniisip mo. Nandito ako dahil may pag-uusapan ako kay Severin. Bakit ka ba nahihiya? Dahil ba totoo ang sinabi ko? Pakiramdam ni Megan ay naka-jackpot siya at napangiti. Naaalala ko na palagi mo siyang tinatawag na gwapo, ngunit kailan mo siya sinimulang tawagin sa kanyang pangalan? Hindi. Nandito ako kasi may kailangan talaga akong pag-usapan sa kanya. Bakit ako pupunta dito nang walang dahilan? Mabilis na paliwanag ni Sheila. Tinakpan niya ang malarosas niyang pisngi, mukhang balisa at kinakabahan. Nakakunot ang noo ni Dayan na nanatiling tahimik. Parang hindi pa nakipagrelasyon si Sofia. Kung hindi madaling ihayag ni Sofia ang kanyang emosyon kahit pa sinabi ni Megan ang totoo. Gayunpaman, talagang natutuwa siya na ang kanyang asawa ay napakakaakit-akit na kahit na ang isang elite na disipulo ng Stormy Moon Sect ay nahulog sa kanya pagkatapos lamang makipagkita sa kanya ng ilang beses. Umubo si Severin at iniba ang paksa. Ahem. Megan, tigilan mo na ang kalokohan mo. Miss Sofia, sabi mo may mga bagay kang dapat pag-usapan sa akin. Sinulyapan ni Sofia ang lahat at napakagatlabi. Pwede ba tayong mag-usap mag-isa? Tumingin si Severin sa iba at sinabing, Dayan, pwede bang samahan niyo ni Sheila sina Rachel at Zoheb? Kasabay natin silang maghahapunan. Kailangan kong makausap si Sofia. Oo naman. Ngumiti si Dayan at kumandat kay Severin. Tumango si Severin. Miss Sofia, punta tayo sa isang lugar para mag-usap. Hindi nagtagal, dinala ni Severin si Sheila sa isang hardin malapit sa villa. Lumingalinga siya sa paligid para siguraduhing walang makakarinig sa usapan nila. Miss Sofia, walang ibang tao dito. Pwede ka nang magsalita. Ngumiti si Sofia. Mayroon akong magandang balita para sa iyo. Sinabi ko sa pinuno ng sekta ko ang tungkol sa iyo at sinabi ko sa kanya na isa kang third-grade low-rank alchemist. Hulaan mo kung ano ang reaksyon niya. Matapos marinig iyon, napakunot ang noo ni Severin at mabilis na pinag-aralan ang buong sitwasyon. Miss Sofia, pinapunta ka ba dito ng pinuno ng sekta mo para kumbansihin akong sumali sa sekta? Alam ko kung gaano kahalaga ang third-grade low-rank alchemist sa isang sekta, pero hindi ako interesadong sumali. Kahit na imbitahan mo akong maging elder ng sekta. Ano? Napakunot ang noo ni Sofia nang tanggihan siya ni Severin bago pa man siya mag-alok sa kanya ng kahit ano. Sigurado ka bang ayaw mong isaalang-alang ito? Iniimbitahan ka naming maging grand elder, hindi lang isang elder. Nag-aalalang pagpapatuloy niya. Ang isang grand elder ay may higit na awtoridad kaysa isang elder. Mas iginagalang ng sect leader ang grand elder. Sa kasalukuyan, mayroon lang kaming isang grand elder sa sekta. Isa rin siyang third-grade low-rank alchemist, ngunit ang mga alchemical pills na ginagawa niya ay hindi kasing ganda ng sa iyo. Ngumiti ng mapait si Severin. Miss Sofia, pasensya na talaga. Ang totoo ay may sariling sekta ang uncle. Master ko. Ayon sa aming napagkasundoan, sa loob ng 7 buwan dapat ay makakasali ako sa sekta niya. Kung gusto kong sumali sa isang sekta, maaari lang akong sumali sa sekta niya. Kung sasali ako sa Stormy Moon Sect, natatakot akong patayin niya ako. Oh, nakikita ko. Ang uncle. Master mo ay tagapagtatag din ng isang sekta. Sigurado akong aalagaan ka ng mabuti kung sasali ka sa sekta niya. Medyo nadismaya si Sofia. Sana mas madalas niyang makita si Severin at mahuhulog sa kanya si Severin kung magpas siya itong sumapi sa sekta nito. Kung hindi, kailangan niyang maghanap ng mga dahilan kapag gusto niyang bisitahin si Severin sa hinaharap. At muli, hindi siya madaling sumuko.
Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagtanong siya. Paano kung pumayag ang aking sekta na ang iyong mga asawa at anak na babae ay sumama at magsanay sa iyo sa sekta? Karaniwang hindi namin ito pinapayagan, ngunit para sa iyo, handa kaming lumabag sa mga patakaran. Napangisi si Severin matapos marinig iyon. Tapos sabi niya, talagang kaakit-akit na alok iyan. Masyadong mababa ang kanilang kasalukuyang mga natamo at tiyak na hindi makakatugon sa mga kinakailangan ng Stormy Moon Sect. Nakikita kong handa kayong lumabag sa mga patakaran para makasali ako. Pagkatapos huminto, sinabi niya. Hindi ako makakasama. Sana maintindihan mo. Nangako na ako sa Uncle Master ko. Napabuntong hininga si Sheila at ngumiti ng mapait. Sige. Kung nakapagdesisyon ka na, hindi kita pipilitin. Nag-isip siya at sinabi. Nako, gusto kitang pasalamatan muli para sa alchemical pill. Level 4 Warrior Emperor na ako ngayon. Kung wala ang pill, aabutin ako ng mga buwan o kahit isang taon para maabot ang level na ito. Ngumiti si Severin. Magkaibigan tayo, di ba? Alchemical pill lang yan. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin ng maraming beses, pero pasensya na hindi ko matatanggap ang alok mo. Ngumiti pabalik si Sofia. Huwag kang mag-sorry. Kahit hindi kita makumbinsi, pwede pa rin tayong mag-dinner. Napangiti si Severin. Hahaha. Huwag kang mag-alala. Maghahapunan na ako. Sandaling nagkwentuhan ang dalawa bago bumalik sa villa. Nang magpahinga na si Sofia, nagtataka sina Megan, Sheila, at Diane kaya dali-dali nilang hinanap si Severin at tinanong kung ano ang pinag-usapan nila ni Sofia. Hindi. Hinihiling ka nilang maging Grand Elder, at maaari tayong magsama para sanayin ka. Bakit hindi mo tinanggap ang alok? Tulala ka ba? Nasa sabik na bulalas ni Megan. Ito ay isang magandang pagkakataon. Ito ang posisyon ng Grand Elder. Ano ang naisip mo? Ito ay isang pagkakataon para sa amin upang sumakay sa iyong buntot. Ngumiti ng mapait si Severin. Mayroon akong mas magandang plano. Hindi ko man lang nagawa ang gawaing itinalaga sa akin ng uncle. Master ko, hintayin na lang natin ngayon. Wala siyang masyadong sinabi sa akin tungkol sa kanyang sekta, ngunit pakiramdam ko ay mas malakas ito kaysa Stormy Moon Sect. Bakit ganyan ang pakiramdam mo kapag wala siyang sinabi sa iyo tungkol sa sekta niya? Paano kung mas mahina ang sekta niya kaysa Stormy Moon Sect? Hindi maintindihan ni Megan kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Severin. Sumagot ni Severin. Ito ay dahil hindi ko makita ang natamong tagumpay ni Uncle Master. Ibig sabihin, ang kanyang tagumpay ay mas malakas kaysa sa akin. Madali niyang malaman ang aking natamo. Paliwanag nito sa tanong ni Megan. Tumawa siya. Nakikita ko, siya ang uncle master mo, di ba? Kung itutuloy mo pa ang pagsasanay mo sa sekta niya, isasama mo ba sina Diane, Sheila, at Celine? Pwede mo ba akong isama? Pamilya mo rin kami. Oh, at si Benjamin. Isa rin siyang alchemist. Hindi naman masyadong hihilingin sa iyong uncle Master na payagan si Benjamin na sumali sa sekta, tama ba? Saglit na nag-isip si Severin at nag-iwas agad ng pangako. Seryosong sabi niya. Wala akong maibigay na sagot sa iyo ngayon dahil iyon ang unang beses kong makilala ang junior ng aking master. Hindi ko pa siya nakikilala noon, at hindi ako sigurado kung siya ba ang klase ng tao na madaling kausap. Hindi ka naman seryoso di ba? Ganon ba talaga kahirap para sa kanya na tanggapin? Kumunat ang noo ni Megan. Halatang medyo nadismaya siya. Nakangiting sabi ni Severin. Mayroon pa tayong 7 buwan na natitira. Sa oras na iyon, makakamit na nina Diane, Sheila, at Celine ang isang tiyak na antas ng pagkamit. Dahil siya ang junior ng aking master, dapat ay mainam na isama silang tatlo. Nagpalitan ng tingin sina Sheila at Diane. Gayunpaman, nagpatuloy si Severin. Si Benjamin ay isang first-grade high-rank alchemist sa ngayon, at naniniwala ako na magiging second-grade alchemist na siya noon. Magiging madali para sa kanya na sumali sa sekta. Ikaw, sa kabilang banda, ay maaaring mahihirapan kung wala kang anumang tagumpay o talento para dito. Kasunod ng isang paghinto,
Nagpatuloy si Severin. Ang junior ng aking master ay maaaring ang pinuno ng sekta, ngunit hindi niya basta-basta mapapawi ang damdamin ng mga elder ng sekta. Mahirap tanggapin ang iyong pagpasok. Hindi. Si Megan ay may mapait at naghihirap na tingin. Ano ang dapat kong gawin kung lahat kayo ay sumali sa sekta at sumunod si Benjamin? Boyfriend ko siya. Paano kung iwan niya ako kung pumasok siya sa sekta at makatagpo siya ng iba pang mga hot chicks? Mas magiging malakas siya, at magiging hadlang lang sa kanya ang presensya ko. Lalong lalala ang lakas sa pagitan namin. Tapos na ang relasyon namin. Napagtanto ko ngayon na kaya kong mabuhay hanggang sa hinaharap. Nakangiting pabirong sabi ni Sheila. Anong pinagsasabi mo? Ang ganda mong babae. Palagi kang magpapatuloy sa mga pamantayan niya. Inilibot ni Megan ang kanyang mga mata at sinabi. Hindi ito ang oras para gumawa ng ganoong klase ng biro. Relax. Nakangiting sabi ni Severin. Nangako na ang junior ng aking master na bibigyan ako ng gantimpala na makakatulong para mabago ang talento ng isang tao para sa pagkamit. Noong una ay gusto kong ibigay ito kay Dayan, ngunit dahil nakapag-training na sina Dayan, Sheila, at Celine, mapupunta sa iyo ang gantimpala. Malalampasan mo ang pasimula na iyon ng pagkamit at magsimula ng pagsasanay. Bahagyang gumanda ang mood ni Megan nang marinig iyon. Kinagat niya ang labi niya at sinabing, mas mabuti ang ganon. Kapag nalampasan ko na ang pasimula na iyon, kailangan mong maghanda ng higit pang mga table tasks para sa akin. Gusto kong maabutin si Benjamin, o kahit man lang ay maabot ang antas ng tagumpay na halos kapareho niya. Ipauubaya ko iyon sa iyong mga kamay na may kakayahan. Ikaw ang pinakamagandang bayaw na mahihiling ko. Alam ni Severin na mararamdaman ni Megan ang kababaan sa paligid ni Benjamin kung hindi siya makapagtanim o mababa ang kakayahan. Tumanggo siya at sinigurado. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako kong ihahanda ko ang mga table tasks para sa iyo. Ang bilis mong gumawa ng mga tagumpay ay medyo mabilis sa tulong ng mga table tasks. Ngunit kailangan mong maghintay hanggang ang iyong antas para sa bawat tagumpay ay maging matatag bago magpatuloy sa susunod na pambihirang tagumpay. Kailangan mong masanay sa iyong bagong antas ng lakas. Huwag masyadong sabik ngayon. Hindi namin gugustuhin na ang iyong lakas ay maging matatag pagkatapos ng bawat tagumpay. Ngumiti si Megan at tumanggo. Huwag kang mag-alala, bayaw. Ipinapangako kong hindi ako masyadong matako. Hihihi. Maraming salamat. Napakagaling mong tao. Tama ang pinili ng kapatid ko sa pagpili sa iyo. Tulala si Lucy dahil hindi niya pinapahalagahan ang isang tulad mo. Hihihi. Kailan ka pa naging sweet talker? Pabiro na tanong ni Severin. Naghapunan si Severin kasama ang lahat sa isang restaurant bago masayang bumalik sa mansyon ng gobernador. Nakahiga si Sofia sa kama na may magkasalungat na damdamin. Bagamat wala ng mga helenghing na nagmumula sa katabi niyang silid, insomnia siya dahil sa sobrang pag-iisip. Nasabi na niya kay Severin ang gusto nitong sabihin sa kanya, kaya wala siyang maisip na ibang dahilan para manatili siya. Ano ang dapat kong gawin? Napaupo bigla si Sofia. Hindi tulad ni Sheila, hindi siya matapang at matapang para subukang makuha ang puso niya. Sa kabaligtaran, si Sofia ay isang napakahiyang babae. Naiinis siya sa walang konkretong dahilan para manatili. Sa pagkakataong iyon, nakahiga si Severin sa kama kasama si Dayan. Isinandal niya ang ulo sa dibdib nito at mahinang sinabi. Hindi ko maiwasang maramdaman na gusto ka talaga ni Sofia pagkatapos ng reaksyon niya ngayon. Namula siya nang sabihin iyon ni Megan sa kanya. Masasabi kong isa siyang inosenteng babae. Napangiti ng mapait si Severin at sinabing. Huwag mong sabihin yan, honey. Nabanggit noon ni Sheila na gusto rin ako ni Nayuka at Nancy. Inilalagay mo na parang dapat akong gumawa ng maraming asawa sa lahat ng mga babaeng ito dahil gusto nila ako. Hindi ko magagawa yon. Ngumiti si Dayan at nagkibit balikat. Tinaas niya ang kanyang noo at sinabing. Well, sa tingin ko dapat mong subukan ito kung gusto mo sila. Sinaman ng tingin ni Severin si Dayan at gumanti. Gusto mo lang gawing mas komplikado ang mga bagay-bagay, hindi ba? Dapat kang magpahinga. Magandang gabi. Kinaumagahan,
Nag-atubiling at nagsisisi na palm ni Sofia kay Severin. Kasabay nito, medyo maayos ang pag-unlad ng relasyon ni Franco kay Nana. Makalipas ang ilang araw na panliligaw, si Nana ay tila tuluyan na siyang tinamaan. Namamasyal sila nang maramdaman ni Franco na dumating na ang pagkakataon. Sinabi niya kay Nana, "Mas maganda at mas maganda ka kaysa noong una kitang nakilala, Nana." Namula si Nana nang marinig iyon. Napuno ng saya ang puso niya at nahihiya niyang sinabi, "Ako ba? Hindi mo naman ako banibiro di ba?" Sinabi ni Franco, "Bakit naman ako magbibiro ng ganyan? Sinasabi ko sa'yo ang totoo. Lalo kang gumaganda sa araw-araw, at hindi tumatanda ang iyong kagandahan." Lalong namula si Nana at tumalikod. "Medyo kakaiba ang kinikilos mo ngayon, Franco. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ganyang bagay?" Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at parang may kung ano siyang naramdaman. Sinulyapan siya ni Franco bago sinabi, "Napagtanto ko na nahulog ako sa iyo, ngunit nakakahiya na hindi tayo maaaring magkasama." Bumilis ang tibok ng puso ni Nana pagkatapos niyang marinig iyon. Agad itong tumingin sa kanya at nagtanong, "Tama ba ang narinig ko, Franco? Sinabi mo bang nahulog ka na sa akin?" Tumanggaw si Franco. "Oo, Prinsesa Nana. Gusto kita. Gusto ko sanang maging prince consort mo, pero hindi papayag ang tadhana na magkasama tayo." "Bakit hindi? Mahal na mahal din kita. Ano ang pumipigil sa ating pagsasama kung pareho nating gusto ang isa't isa?" Tanong ni Nana. Biglang pumasok sa isip niya at nagulat siya kay Franco. "Natatakot ka ba na tumanggi ang tatay ko? Huwag kang mag-alala. Ipinapangako kong magiging maayos ang lahat. Ang iyong katayuan ay sapat na upang maging karapat-dapat sa akin." Napahinto sandali si Nana bago nagtanong, "Alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay na sabihin mo yan?" Nanlumo si Franco, ngunit agad niyang niyakap si Nana. "Paumanhin. Nakakalungkot lang na hindi tayo nakatadhana sa isa't isa. Magkaibigan lang tayo sa isa't isa. Bakit? Hindi yan nakakatuwa, Franco. Ano pa ba ang makakapidyo sa atin kung pareho nating mahal ang isa't isa? Huwag kang mag-alala. Tinitiyak ko sa iyo na sasagutin ka ng aking ama ang oo." Nagsimulang magpanik si Nana dahil hindi niya alam ang kinatatakutan ni Franco. Ipinaliwanag naman ni Franco, Ito ay dahil nasaktan ko ang isang lalaki at nakastraight niya ako. Hindi na ako normal na tao. Isa akong walang kwentang tao. Nakastraight." Napatulala si Nana. Napaatras siya ng ilang hakbang at gulat na nakatayo doon. "Paano nga ba iyon posible? Sino ang gagawa niyan sa iyo? Hindi ba't mataas ang antas ng iyong kakayahan? Marami kang matitibay na bodyguard na tumutulong sa iyo, hindi ba? Hindi ba't anak ka ng isang commander? Sino ang maglalakas loob na atakihin ka?" Ang kanyang pangalan ay Severin, at siya ang gobernador ng South County. Si Franco ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naikuyom ang kanyang mga kamao. Gusto niyang patayin si Severin. "Severin." Galit na nagngangalit ang mga ngipin ni Nana. "Hindi ba patay na siya? Hindi ka ba pinaghiganti ng tatay mo? Pareho kayong warrior emperors ng tatay mo." Napailing si Franco sa pagkabigo. "Kahit level 2 warrior emperor ang tatay ko, hindi pa rin siya makakapareha kay Severin. Malamang level 3 o level 4 na warrior emperor si Severin. Ginawa niya iyon sa akin dahil lang sa hindi ko sinasadyang nahawakan." Ang puwitan ng babaeng receptionist sa restaurant na pinuntahan ko para maghapunan. "Hindi ko alam na nasa ilalim ng South County Mansion ang restaurant. Yung bastos na iyon. Ipaghihiganti kita sa ginawa niya." Natarante si Nana at pinagapak ang kanyang mga paa sa galit. Nagkunwaring walang alam si Franco kay Shadro at nakangiting sabi, "Walang kwenta. Walang paraan para makaganti ako. Paano ako makakaganti kung hindi man lang sila katapat ng tatay ko? Maaari ko lamang itong isulat hanggang sa aking kamalasan." Pagkatapos, huminto sandali si Franco at muling nalungkot. "Hindi ko kailanman pinahalagahan ang iyong pagsasama sa nakaraan, at huli na para gawin ko iyon pagkatapos na mahalin ka.
Masisisi ko lang ang sarili ko kung bakit hindi ko pinahalagahan ang tunay na paibig na meron ako sa nakaraan. Ngayon lang ako mabubuhay ng may pagsisisi. Galit na sigaw ni Nana. Ilang tao na kanina pa nakatago sa dilim ay lumipad kaagad nang marinig nila ang sigaw. Anong nangyari, kamahalan? May ginawa ba siya sa iyo, kamahalan? Tutulungan kitang bugbugin siya. Ilang level 8 at level 9 Grandmaster ang marahas na nagtanong. Ikinumpas ni Nana ang kanyang kamay. Dahan-dahan lang, mga kasama. Umalis ka na. Huwag mo akong pakialaman. Ang mga tao ay medyo nataranta at nagpas siyang lumayo. Pagkaalis nila, sabi ni Nana. Huwag kang mag-alala, Franco. Sasabihin ko sa aking ama na pakilyusin si Shadro at tulungan kang maghayganti sa kanila. Hindi ako tatayo nang walang ginagawa. Shadro. Sino sila? Malakas ba sila? Nagkunwaring kamangmangan si Franco at tinanong si Nana. Sila. Napakalakas nila. Nakangiting sabi ni Nana. Mayroong humigit kumulang 100 o miyembro, at kakaunti ang nakakaalam tungkol sa kanila. Marami ang may antas ng pagkamit na higit na mataas kaysa sa iyong ama. Ang kanilang pinakamataas na pinuno ay umabot pa sa level 8 Warrior Emperor. Kahit ang aking ama ay ginagalang sila ng may lubos na paggalang upang hindi sila masaktan kapag nakikipagnegosyo sa kanila. Ganyan ba sila kalakas? Nagtatakang tanong ni Franco. Tapos may emosyon niyang sabi. Hulaan ko mayroon akong ilang pag-asa na makaganti. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumimangot siya at sinabi. Siguro kalimutan na lang natin ito. Kung kailangang tretuhin sila ng iyong ama ng ganoong kagalang-galang kapag nakikipagnegosyo siya sa kanila, hindi ako maglalakas loob na humingi ng tulong sa iyong ama para hilingin sila. At saka, malamang na hindi sila magbibigay ng tulong para sa mga ganitong bagay. Bahagyang kumunat ang noo ni Nana. Ang Shadro ay hindi gagawa ng mga bagay sa isang kapritsyo. Kadalasan ay nakikialam lamang sila kapag ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng Dracodem. Pagkatapos, huminto muna siya saglit bago nagpatuloy. Pero huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ako ng tatay ko. Nagtitiwala ako na gagawin niya ang lahat para sa akin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Umupo ka lang at hintayin ang balita ng pagkamatay ni Severin. Salamat. Naantig si Franco, at masuyong hinawakan ang kamay ni Nana. Pagkatapos, nagsalita siya sa isang mapusok at nakakaawa na tono. Nakakahiya lang na hindi na ako normal na tao. Hindi na kita mapasaya sa hinaharap. Gayunpaman, nagulat siya sa sinabi ni Nana. May tagumpay at kabiguan ang relasyon, Franco. Kahit hindi tayo magkasama, lagi kitang nasa puso. Naging emosyonal si Franco sa oras na iyon. Hindi niya inaasahan na mamahalin siya ng ganito ni Nana. Niyakap niya si Nana sa kanyang mga bisig at nakaramdam ng kaunting lamang. Kalokohan. Bakit niya niyayakap si Prinsesa Nana? Kasuklam-suklam siya. Halos mabula ang bibig ng isa sa mga lalaking responsable sa kaligtasan ni Nana nang makita ang nangyayari. Ang kanyang ekspresyon ay umasim sa sukdulan. Nakangiting sabi ng isang matandang katabi. Natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon, Michael. Matagal ka nang may gusto kay Nana, ngunit wala ring masyadong pag-unlad. Naikuyom ng mahigpit ni Michael ang kanyang mga kamao. Kahit na hindi ako karapat-dapat para sa kanya, hindi siya dapat nakipag-close sa isang bastos na tulad ni Franco. Ang mga pagsisiyasat ko sa kanya ay nagsiwalat na hindi siya isang mabuting tao. Maaaring mukhang isang disenteng lalaki, ngunit marami siyang ginagawang kasuklam-suklam na mga bagay sa pribado. May isang bagay na kakaiba sa akin. Kahit kailan ay hindi niya nagustuhan si Prinsesa Nana, kaya bakit bigla niyang subukang manalo ang puso niya? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ng matanda. Hindi masyadong namumukod-tingi si Prinsesa Nana sa hitsura, at napaka-partikular ni Franco pagdating sa mga babae. Kaya't hindi niya pinansin. Nana sa nakaraan. Sumasang-ayon ako na medyo nakakagulat na makita siyang napakalapit kay Nana. Pagkasabi niya nun, nag-isip muna siya bago idagdag. Huwag kang panghinaan ng loob. Baka may bahagi lang si Franco. Baka may pagkakataon ka pa. Ngumiti ng mapait si Michael.
Sana nga. Sinabi ko kay Nana na iwasan si Franco, pero ayaw lang akong paniwalaan ni Nana. Ha? Nagiging pipi yata ang mga tao kapag umiibig sila. Maya-maya, dumating na sina Franco at Nana. Dapat umuwi ka na. Uuwi na rin ako. Huwag kang mag-alala, okay. Siguradong makukumbansi ko ang tatay ko. Nakangiting sabi ni Nana kay Franco. Pagkatapos muli, mangyaring mag-ingat. Kinawayan siya ni Franco ng kamay at nagpaalam. Saka siya tumalikod at nagmaneho. Ibalik mo ako sa palasyo. Sabi ni Nana kay Michael at sa iba pang lalaki. Nang makabalik na sila, pumunta si Nana sa kanyang ama, si Logan. Tatay. Tawag ni Nana kay Logan na may matamis na ngiti. Hayaan mo akong magpamasahe sa iyo. Ngumiti si Logan at tinanggap ang alok. Habang ninanamnam niya ang paghimas sa balikat ni Nana. Sinabi niya, ano bang nangyari sa iyo ngayon? Nagulat ako na ikaw ang nagkusa na bigyan ako ng masahe sa balikat. Sabihin mo sa akin, mayroon ka bang kailangan ng tulong ko? Nahihirapan akong paniwalaan na bibigyan mo ako ng masahe ng walang magandang dahilan. Pabirong sabi ni Nana. Wala talagang nakakatakas sa iyo, ha? Naglakad siya mula sa likod hanggang sa harap at nag-squat sa harap ni Logan. Minasahin niya ang kanyang mga binti at sinabi, Tatay, nabuli si Franco, at gusto kong hilingin mo sa mga tao ni Shadro na tumulong sa paghihiganti sa kanya. Tahan na. Sandaling natigilan si Logan. Nagbibiro ka ba, Nana? Tinatanong mo ba talaga ako para humiling ng tulong sa Shadro upang makaganti para kay Franco dahil lang sa nabuli siya? Hindi ko magagawa iyon. Anak siya ni Leslie, at maraming malalakas na lalaki si Leslie. Kung pinakamasama ay dumating sa pinakamasama, hindi ba siya kayang suportahan ng kanyang ama? Bakit kailangan niya ang tulong ng mga tao ng Shadro? Hindi natin sila aabalahin sa anumang bagay na hindi makakaapekto sa kaligtasan ng Dracodam. Mapait ang ekspresyon ni Nana at agrabyado niyang sinabi. Humihingi lang ako ng tulong sa iyo dahil wala ng ibang paraan. Ipinaghiganti siya ng ama ni Franco kapag nabuli siya, ngunit sa kasong ito, ang kanyang ama ay hindi katugma sa lalaking iyon. Ano? Hindi katugma ang kanyang ama sa taong iyon. Tumaas ng ilang degree ang pitch ng boses ni Logan. Isang malinaw na senyales na nabigla siya sa narinig. Hindi iyon posible. Hindi ba ang kanyang ama ay isang level 2 warrior emperor? Paanong ang isang tulad niyan ay hindi makakapareha sa lalaki? Naprovoke kaya ni Franco ang isang tao mula sa isang liblib na sekta? Magiging napakagulo kung iyon ang kaso. Sabi ni Nana. Masisiguro ko sa iyo na ang taong iyon ay hindi mula sa isang liblib na sekta. Ang kanyang pangalan ay Severin, at siya ang gobernador ng South County. Paano naging makapangyarihan ang gobernador ng South County? Kumunat ang noo ni Logan bago dagdagan. Sa anumang kaso, siya ang gobernador ng South County, kaya siya ay isa sa atin. Hindi na kailangang magsimula ng isang pagpatay, lalo na kapag ito ay kabilang sa ating mga tao. At saka, ang pagkakaroon ng higit na talento sa Dracodam ay magiging kapaki-pakinabang para sa atin. Natahimik sandali si Nana. Pero, tatay, ayokong makitang ganyan ang pakikitungo kay Franco. Napakaraming kontribusyon din ni Leslie kay Dracodam. Atras ka na lang ba at hahayaan siyang magdusa? Bakit hindi pinatay ni Severin sina Leslie at Franco pagkatapos na manalo laban sa kanila? Tanong ni Logan pagkatapos ng ilang pag-iisip.